Muli po, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan na nanonood sa atin sa Facebook Live at sa ating pong mga kasama sa Zoom. Magandang gabi po. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng ating pong ah, devotional book sa gabing ito. Ang ating pong panggabi ay God's Amazing Grace Book. Ngayon po ay May 13. Ang ating pong tagapagsalita, ang mangunguna po sa ating pag-aaral ay si Sister Daniela Ruz. And bago yan, tayo po ay mag-awitan ng ating opening song and opening prayer ng ating pong kapatid na kasama natin sa Zoom. So tatawag po tayo ng ating pong kasama sa Zoom. Si Sister Tricia ba? Okay ba yung ano? Okay, pwede ka po bang mag-lead ng panalangin? Si Sister Tricia po, kung hindi po pwede ay tatawag tayo ng ating mga kapatid sa okay, Sister Tricia, ang ating pong opening prayer. And mapapakinggan natin si Sister Daniela sa pag-aaral ng uh, ating magpapatuloy ng ating devotional book sa gabi ito. Then, kung meron pong mga kadagdagan ang ating pong mga kapatid sa Zoom, ay maaari po kayo magdagdag kung may oras pa. And closing song and closing prayer. Ito po ang flow ng ating program sa gabing ito. So ngayon tayo po ay mag-aawitan ng ating pong opening song at susundan na po yan ng opening prayer ni Sister Tricia. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, ang tahanan niyo po ay nasa kitasan ng langit. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapala sa amin sa araw po nito, sa pag-ingat pagkabay at pagpapala din po na kami ay nagtipon-tipon na po kami po ay makapag-worship po ng sama-sama at nawa po ay pangunahan niyo po ang pagkapagsalita at ang aming pagsamba upang maunawaan po namin ang mensahe na nais niyo pang iparinig sa amin at paitanin po nawa ito ng malalim sa aming mga puso't isipan. At humingi rin po kami, Ama, ng kapatawaran sa mga pagpapasala. At maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pakikinig. In Jesus' name we pray. Amen.
Mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily evening devotional at ating pong pag-aaralan ang God's Amazing Grace. It's May 13, entitled God's Law is Its Standard. So makikita nyo po sa ating screen, sa ating likuran, yung ating slide na sinasabi dyan na yung kautusan pala ng Diyos, ito yung standard, yung standarte ng buhay natin. Sabi sa ating key text sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. So take note about fear God and keep His commandments. Hinighlight ko po ito kasi dito po makikita natin kung paano tayo matakot sa Diyos at susundin yung kanyang mga utos. For this is the whole duty of man. So ito po pala yung pinakabuong layunin. This is the whole duty of man. Kung tayo ay tunay na tao, kinakailangan na sundin natin ang utos ng Diyos. Sabi sa next slide, before the foundation of the earth were laid, the covenant was made that all who were obedient, all who should through the abundant grace provided, become holy in character and without blame before God by appropriating that grace should be children of God. This covenant made from eternity was given to Abraham hundreds of years before Christ came. With what interest and what intensity did Christ in humanity study the human race to see if they would avail themselves of the provision offered. So dito, makikita natin na bago nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ipinapakita dito na yung plano ng kaligtasan ay hindi biglaan, kundi ito ay talagang walang hanggang layunin ng Diyos. So mga kapatid, tandaan natin na banal ang tao nung nilikha sila ng Diyos. Walang bahid ng kasalanan, mga kapatid. At sila ay perpektong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Subalit, nakakalungkot isipin dahil kahit meron silang nature, na sinless nature, pinili pa rin nilang magkasala. Kasi sin is a choice, mga kapatid. Kahit napaka-perfect ang nilikha ng Diyos, si Adan at Eva ay nagkasala dahil pinili nilang magkasala. Ngunit bago pa yan, sabi diyan, this covenant made from eternity. Itong kautusan ng Diyos, ito yung covenant ng Diyos ay nilikha, ginawa pang sa pawalang hanggan. Ito'y binigay kay Abraham 100 of years before Christ came. With what interest and what intensity did Christ in humanity study the human race to see if they would avail themselves of the provision offered? So, bakit nga ba nagkasala ang tao? Pinili po kasi ng taong magkasala, mga kapatid. It's our own choice, mga kapatid, Pero kahit na nagkasala ang tao, hindi winalang bisa ng Diyos ang kautusan niya. Bagkos, nagpakita siya ng halimbawa para masunod natin siya. Sinasabi pa dito, in His teachings, Christ showed how far-reaching are the principles of the law spoken from Sinai. He made a living application of that law whose principles remain forever the great standard of righteousness, the standard by which all shall be judged in that great day when the judgment shall sit and the books shall be open. So ito po yung tinuro ni Kristo sa kanyang disipulo at the same time sa atin sa panahon natin, yung kanyang kautusan. Ito yung prinsipyo ng kanyang kabanalan. At nilikha o ginawa niya ito para maging atin itong batayan sa ating buhay. He came to fulfill all righteousness and as the head of humanity to show man that he can do the same work, meeting every specification of the requirements of God. So require po talaga nating sundin ang kanyang kautusan. Pero hindi po sa ating mga sariling kalooban. O hindi natin ito kayang sundin sa ating sariling kalakasan. Subalit sa kalakasan lamang ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, natin masusunod ang kanyang kautusan. So, through the measures of His grace, furnished to the human agent, not one need miss heaven, perfection of character is attainable by everyone who strive for it. This is made the very foundation of the new covenant of the gospel. The law of Jehovah is the tree, the gospel is the fragrant blossoms and fruit which it bears. So tandaan natin, ang kautusan ng Diyos ay banal,
at kinakailangan itong sundin ng kanyang mga tagasunod. Kaya kailangan tayong tumingin sa Panginoon para atin itong perfect na masunod. Kasi ito po yung standard ng ugali ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy, God's law is the transcript of His character. So ito po pala yung summary ng kanyang ugali. Dito natin makikita kung ano yung ugali ng ating Diyos. It embodies the principle of His kingdom. So, hinighlight ko po to na it embodies the principles of His kingdom. Ito po yung nagpapabuo ng prinsipyo ng kanyang kaharian. So, kung nais natin pumunta ng langit, kailangan dito pa lang sa lupa ay i-practice na po nating sundin ang kanyang kautusan. He who refuses to accept these principles is placing himself outside the channel where God's blessing flow. Kung atin pong tinanggihan yung kanyang kaulooban, yung kanyang kautusan, winawalang bisa natin yung kanyang biyaya. Tandaan natin mga kapatid, magiging walang bisa ang biyaya kung hindi natin ito sinisikap na sundin yung kautusan. Kasi ang biyaya talaga ng Panginoon, yun yung tumutulong sa atin para makasunod o maging perfecto tayo sa pagsunod ng utos. The glorious possibilities set before Israel could be realized only through obedience to God's commandment. So ito po yung posibilidad na ipinagkaloob o possibilities na pinagkaloob bago pa ang Israel na ipinaguyod. Could be realized only through obedience to God's commandment. Na sundin yung kanyang utos. The same elevation of character, the same fullness of blessing, blessing on mind and soul and body, blessing on house and field, blessing for this life and for the life to come, is possible for us only through obedience. So ito po kasi yung nawala sa sangkatauhan, yung pagsunod na perpekto sa Diyos. Ang nawala talaga sa tao, yung karakter ni Kristo sa kanyang buhay. Kaya nga kailangang ma-reveal ito ulit. Because this is the last message of mercy to reveal the character of God sa kanyang tagasunod. Kaya sabi dyan, let us not lower the standard, but keep it lifted high, looking to Him who is the author and the finisher of our faith. So, for our conclusion mga kapatid, let's remember na kailangan tayong mga tao ay sumunod talaga sa kanyang kalooban. Kahit mahirap sa ating sarili, may mga kahinaan tayo, pero ang Panginoon ay handang tutulong sa atin, anuman yung ating mga posisyon sa buhay, anuman yung nagiging kahihinatnan ng ating pagsisikap, nandyan ang Panginoon. Kaya nga sabi dyan, let us not lower the standard. Kailangan tayong tumingin sa Panginoon kung paano siya sumunod sa kanyang Ama, na fully surrender siya sa Ama, fully dependent siya sa Ama. Ganun din nawa tayo. Know how much more sa atin na tayo ay tao, sinful human nature. Na may sinful human nature na kailangan talagang maging partakers sa kanyang divine nature. Kaya nga, masusunod lamang natin ang utos ng Diyos dahil ito yung standard ng kanyang ugali, standard ng langit na nawala sa atin. Kailangan itong maitaguyod ulit at maisakatuparan sa atin. Kasi ito yung duty ng tao. Bilang tao, obligasyon nating sumunod sa kanyang kalooban. Hindi po by force, kundi by love. What Christ loved for us. Na ito yung ipinapakita dito yung pag-ibig ng Diyos na kung tayo din ay umiibig sa Kanya ay gantihan natin ang pagsunod, ng perpektong pagsunod sa Kanyang kautusan. Kaya maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig at muli magandang gabi sa ating lahat. Okay, marami pong salamat, Sister Daniela, sa pangunguna sa ating pong pag-aaral. So, napakaganda ng ating pong pag-aaral. So, palagi nating naririnig at palagi nating pinag-aaralan yung kautusan ng Diyos. Binibigay ito sa atin ng Diyos palagi upang upang maliwanagan ang bawat isa sa atin na ito po ay kinakailangan. Ito nga ang standard ng kanyang paghatol kung saan tayo nagkasala. Dahil ito rin ay kailangan sa tao, lalo tigit sa bayan ng Diyos. Ito ay palagi rin namang gustong pawalang bisa ng kaaway. Kaya gumagawa siya ng maraming kaparaanan. Kasama na dyan yung mga nag-aaral din naman ng banal na kasulatan. Sila mismo ay nagtatanggi rin sa kautusan ng Diyos. At itinuturo pa nila sa iba na hindi na natin kailangan sundin ito. So sa ulit, kapag hindi mo ito sunod, nilabag mo ito.
At kapag hindi mo ito nilabag, sinunod mo ito. Wala pong neutral sa kautusan ng Diyos. Kaya malinaw na kapag sinabi ng ibang tao na hindi natin kailangan sundin, ibig sabihin, lalabagin na natin. At kung lalabagin nga natin, napakagulo ng napakagulo ng mundo kung walang kautusan ng Diyos. At sa bagong tipan nga, binigyang diin ni Kristo yung 10 utos ng Diyos. Katulad na lang yung utos na huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sa Colossians 3:5, marami ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Unang Samuel 15:23. Tapos yung katulad dun yung puput, galit, hinanakit. Yan. Tapos yung sabi ng kasulatan, sabi ng kautusan na huwag kang papatay. Sa Matthew 5:21, sabi doon na kapag mag-isip lang tayo ng masama, nagkasala na tayo ng pagpatay. Hindi po yun inamyendahan o hindi po yun pinalitan yung kautusan na yun, kundi mas lalong binigyang diin yung huwag kang papatay. Kapag tayo pala ay mag-isip ng masama sa ating kapwa o magkaroon tayo ng mga masasamang balak, kung sa batas ng tao mayroong 3 klase. Sabihin na natin yung kasong murder, mayroong 3 hakbang o mayroong tatlong klase. Yung isa yung attempted murder. Ito po yung iniisip mo pa lang, binabalak mo pa lang, pinaplano niyo pa lang, pero nagkakasala ka kasi nga nagkaroon ka ng pag-attempt. So ito rin yung binanggit ng Panginoong Hesus. At yung pangalawa ay yung frustrated murder. Ito po yung na execute nyo na yung crime na yun, pero nasugatan yung biktima pero hindi siya namatay. So ito po yung frustrated. At consummated, ito po yung murder na talaga, yung na-execute na lahat. So sa sa kautusan na yon, ipinapakita din doon sa 3 ano na yon ng murder ay murder pa rin at kasalanan pa rin sa batas ng tao. Ganoon din po sa kautusan ng Diyos na ito. At sa 5:28 nga ng Mateo, binanggit din doon na huwag kang mangangalunya at kung sino man ang tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkasala na ng pangangalunya. So, mas lalong binibigyan din ni Kristo yun, yung kautusan na yun. At sabi nga ni Santiago sa 2:10, Santiago, nagkasala tayo sa isa, nagkasala tayo sa lahat. At yung kautusan na ito ng Diyos na pinalawak ng Panginoong Hesus, ito pa yung magiging batayan ng judgment pagdating ng panahon. Dahil ito rin yung pundasyon ng kanyang gobyerno sa langit. At dito napapaloob yung kanyang prinsipyo sa kautusan na ito. Kaya ito po yung napakahalaga. Kaya sabi sa ating key text, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Kaya napakahalaga na kung hindi itinatayo ng mga pantas na tao sa sanlibutan ang kautusan ng Diyos, mapalad po tayo dahil pinili niya tayo. Ito po'y dakilang katotohanan, hindi lang dito sa lupa, kundi doon sa langit. Kaya yung kautusan na ito ay atin din namang itayo dahil tayo ay nakakaalam. Tayo yung binigyan ng liwanag na ito, atin po itong itayo sa ating pangangaral at sa ating buhay. Sino pa po ang mayroong karagdagan? Mga kapatid, baka meron po kayo karagdagan. Kasama natin sa Zoom. Mga kapatid sa Tumpa, brother or sister Tik, no? Sister Tricia. Meron po kayo karagdagan? Kung wala na po, ating closing prayer po dahil wala po ang ating Ang ating closing prayer po ay ipagkaloob natin sa ating pong mga kapatid sa Tumpa Church. Tawagin po natin ang ating pong kapatid na Brother Aldrey.
para sa ating closing prayer. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating closing song and closing prayer po ni Brother Alday. Tayo po ay manalangin. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful day that you have given us. Please, thank you for the lesson that we have also heard, the message that we have heard this evening, and may each and every one of us apply it in our hearts and minds so that we may be able to show it in our lives, so that we may be able to become good examples to the people around us and be the children that you want us to be. Please guide us throughout the evening as well as we rest, and please get our loved ones who are not with us. Please heal the sick. Please touch them with your healing hands, and please forgive us from the sins that we have done. Thank you for His hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, magandang gabi. So ngayon po, tayo po ay nagtatapos sa ating pong evening devotional. So ini-invite po natin ang ating pong mga kapatid sa Zoom and sa Facebook Live. Meron po tayong morning devotional alas 5 ng umaga at evening devotional sa parehong oras alas 6 hanggang alas 7. Magandang gabi po sa ating lahat.